Na ating programa is speaking of Presby, PGM Love and Presby with Love. Nanonood po pala si Tita Arlene de Galicia. Diyan naman po ang mga nakatutok po ang opisina ng ating mahal na speaker, Lord Alan Velasco. Mga kababayan, tayo po ay magbabalik dito po sa ating programang Presby with Love. Antabayanan lamang po dahil marami pa po mga nakalinyang mga programa at the same time mga impormasyon ng ating mahal na gobernador. Ilan po dyan, of course, ay yung patuloy na pagtaas po ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan at the same time ang vaccination rollout po dito sa ating probinsya. Gayon din po papahapyawan po ni Governor yung devolution update po dahil nakipagpulong po ang ating mahal na gobernador nitong mga nakalipas na araw. At the same time, mamaya po meron po tayong makakapiling dito, of course, ang ating provincial health officer dahil siya po mismo yung magpapaliwanag hinggil naman po sa update ng COVID-19 dito sa ating lalawigan. Governor, yun din pong mga kababayan natin naghihintay din po ng update kung meron daw pong panibagong mga alituntunin pagdating naman po doon sa ating Modified General Community Quarantine Update dahil ngayon daw po ay uno na I understand yung ating pong executive order na nilabas nyo kung meron daw po silang inaasahan pa sa ngayon. So mamaya po lahat po ng yan itatalakay natin sa ating pagbabalik. Subalit meron po tayong panibagong ibibigay mula po sa Presby with Love, electronic blood pressure monitor. Antabay po kayo, magbibigay po kami ng question sa amin pong pagbabalik. Gayun din po ang ating pulse oximeter. Diyan lamang po kayo, mga kababayan. Bakit ang bilis magawa ng bakuna? Bukas na dialogo. Mayroong tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga regulatory bodies at maagang nakakapagbigay ng abiso ang mga developers ukol sa kaligtasan at bisa ng bakuna. Focus. Pinagsama-sama ng gobyerno, akademya at mga developer ang kanilang kakayahan upang bigyang pansin ang layuning ito. Pera o resources. Nagkaroon ng incentive ang mga developers dahil may siguradong bibili ng produkto nila kung ito ay nasiguradong iligtas at epektibo. Bakit kinakailangang bumili ng Pilipinas ng iba't ibang brand ng bakuna? Sa kasalukuyan, wala pang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong bakuna. Para masigurong may sapat na supply ng bakuna para sa lahat, nakasalalay ang bansa sa pagbili ng mga bakuna, pagsali sa mga Phase 3 clinical trials, at pagsali sa mga multilateral na negosasyon gaya ng COVAX facility. Ano ang pinagkaiba ng EUA sa full market authorization? Ang pagbibigay ng Emergency Use Authorization ay isang risk-based na proseso sa pagsusuri ng mga bakuna o gamot na kasalukuyang pinag-aaralan bilang tugon sa mga public health emergency. Layunin nitong mapabilis ang pagkakaroon ng access sa mga bakuna o gamot sa panahon ng pangangailangan. Tinitignan ng prosesong ito ang kalidad, kaligtasan at bisa ng mga sinusuring bakuna o gamot. Samantalang, ang full market authorization ay binibigyang pahintulot sa mga fully developed therapeutics or vaccines. Ang ibig sabihin nito na ang mga produkto ay ganap ng kumpleto ang Phase 4 clinical trials at nakapasa sa initial registration requirement na 3 taon na monitored release bago mapagkalooban ng market authorization para sa general use. Ano ang mga isasaalang-alang sa brand ng mga bakuna na ibibigay sa mga priority groups? Isinasaalang-alang ang mga sumusunod sa pagpili ng bakuna. Track record ng manufacturer o developer, kapasidad ng ating infrastructure ukol sa pag-imbak nito, kung ito ba ay ligtas ayon sa Phase 1 at 2 clinical trials, posibleng bisa ng bakuna ayon sa Phase 2 clinical trial, posibleng bisa at kaligtasan base sa naisapublikong interim na resulta ng Phase 3 clinical trial o kung ito ay mayroon ng EUA, at proseso ng pagbibigay ng bakuna. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19.
At muli po tayong nagbabalik sa ating pong programang Press B with Love. Of course, kapiling pa rin po natin ang ating mahal na Governor, Governor Press B. Kanina po, sabi ko sa inyo kanina bago po tayo mag-commercial break, ay meron po tayong makakapiling dito sa ating programa dahil po tumataas po medyo nakakapangambaho dahil patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan. At hingi na rin po tayo ng update sa kung gaano na po karami ang bilang ng mga nabakunahan dito po sa ating probinsya. Mga kababayan, ang ating pong Provincial Health Officer ay kapiling po natin dito sa ating programa sa katauhan of course ni Dr. Gerardo Caballes. Doc, kumusta po ang ating update, ang sitwasyon ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan? Magandang Okay. Sige po, diretso lang po. Alright, Doc, pansamantala po muna nating puputulin si Doc dahil nagkakaroon tayo ng technical problem. Subalit, sa pagpapatuloy po ng ating programa, ay kung may mga katanungan po kayo, by the way, inaayos lamang po yung mikropono ni Doc Jerry. Yung mga kababayan po natin na nanonood, ito pong ating pulse oximeter ay atin pong ipamimigay sa inyo. Mamaya po sasagutin nyo lamang yung mga katanungan. At the same time, ito pong ating electronic blood pressure monitor. Makinig po kayo sa update ni Governor at the same time sa update po. Kino-compute po namin ito araw-araw at ngayong 4 p.m. tayo po ay nasa moderate risk. No? Pag ginamit natin yung dalawang parametro na nabanggit. No? Pero ang maganda pong sitwasyon na nakikita naman namin, no? Compared sa mga probinsya ng Mimaropa, ang ating pong trend relatively flat tayo. No? Ang ibig sabihin, yung changes natin na mga kaso in the past 4 weeks ay more or less stable. Sa mga ibang probinsya po, kung matitingnan nyo yung tawag dito, yung mga datos na binabato o pinapakita ng Mimaropa, yung region po natin, no, ay may mga spikes na makikita po kayo sa mga ibang lalawigan. No? Pero dito po sa atin, relatively, ang trend natin po ay relatively flat. No? If we analyze it even in the last 4 weeks. Ano po ang ibig sabihin nito? No? At least, kung may makita man tayong mga increases na mga kaso, ito po ay naka-spread sa iba't ibang lugar. No? At hindi talaga kinakakitaan ng consistent na pagtaas sa iisang lugar para ho masabi natin, no, na talagang nagkakaroon ng malawakang community transmission dito po sa atin. So, yun po ang isang nakikita namin at nagiging batayan kung bakit hanggang ngayon ay, of course, with the concurrence po ng ating gobernador, ay nandito tayo, no, sa present status ng ating community quarantine. Opo. Doc, ano po bang ibig sabihin na ang ating probinsya ay nasa ilalim ng moderate risk? Ang moderate risk kasi, no, ito ay simpleng pag-analisa lang ng Department of Health. No, ito yung sinasabi kong dalawang parametro nga na ginagamit ng DOH para makita kung ano yung risk ng transmission ng COVID-19 sa isang lugar. No? Dalawa nga po ito yung average daily attack rate, yung so-called ADAR. Ito yung kaso na average nung araw na yon. No? For example, yung kinumpute namin kanina, ito yung kaso nung araw na yon divided by yung 100 population. At yan ay may parametro, yan ay kung ang value ay 1 to 7, no? For example.
ayan ay moderate. Kung less than 1, then tayo ay nasa low risk. At pag more than 7, ay nasa high risk tayo. Okay. Pagdating doon sa ADAR. Then, doon sa 2-week growth, the same thing. May parametro yan. Yung moderate, 0 to 200. Pag less than 0, then yan ay low. At pag more than 200, then high. Then, ina-analyze siya ng pareho, ano? Kino-cross-analyze yan. At ang nagiging resulta ay yung sinasabi natin na category ng risk status. Okay. At yung probinsya nga natin sa kasalukuyan ay nasa moderate risk. Okay. Hindi naman ibig sabihin ito ay yun na lang ang ginagamit natin, ano? Kasi binabangga din naman natin ito dun sa, for example, dun sa capacity ng ating mga institusyon, no? Na nagre-respond dun sa COVID-19. For example, yung capacity ng ating hospital. Tinitingnan natin kung yung bang hospital natin ng COVID ward ay puno. At dun sa mga kasong yon ay nai-stress na ba yung health system ng mga hospitals, no? Opo. And among other parameters, such as yung capability natin to test, yung mga kaso, yung response noong ating mga barangay teams, yung response noong capability ng probinsya to test yung mga contact, close contacts nung nagpapositibo natin, at gaano kabilis yun, no? At kung na-isolate ka ba, baka agad yon at na-aaksyonan ng ating health system as a whole. Opo. Sa monitoring po o sa assessment na ginagawa po ng Provincial Health Officer ng inyong tanggapan, Doc Jerry, saan po ba nagkakaroon ng hawahan o yung mataas na porsyento ng hawahan? Saan po nanggagaling ito sa kasalukuyan? Consistent yung data natin, no? Yung hawahan ay nakikita natin sa household mismo. Okay? May mga iniisip kaming dahilan, foremost of which is yung mga kaso kasi nating, ilang kaso natin ay talagang napipilitan tayo na ilagay sa bahay, no? Although ang regulation ng government, ang regulation ng gobyerno na dito, dapat ang lahat ng positive cases nasa health facility. Pero hindi natin magawa yun at naiintindihan naman natin yung kalagayan ng ating government, no? Sa iba't ibang bayan. Kasi unang-una talagang pagod ng lahat eh. Pangalawa, talagang walang yung ibang lugar, walang maibigay na area para ma-isolate sila. At better na i-isolate sila sa bahay, no? Kasi kung ipipilit naman natin na nasa health facility, at hindi naman natin natutugunan yung pangangailangan ng mga tao doon at yung living condition nila doon sa mga lugar na yon ay probably mas worse, no? Kung nasa bahay sila, then sa puntong yon naiintindihan natin yung sitwasyon at yung mga desisyon ng ating mga decision makers, no? Pagdating doon. Okay. At ang isa po sa dapat gawin ng pamahalaan, of course, maliban po doon sa tamang pagsunod ng ating mga kababayan sa minimum health standard and protocols na ibinabato o inilalahad naman po ng ating na national government, of course, ng IATF, ay yung pagbabakuna. Ano po? So ano na po ang status ng vaccination rollout dito po sa ating lalawigan, Doc Jerry? Okay, sa kasalukuyan, alam naman po nating lahat, no? Na ang binabakunahan natin sa kasalukuyan ay yung A1 to A3. A1 yung mga frontline health workers natin. A2 ay yung mga senior citizens natin. At ang A3 ay yung may mga kababayan natin na may mga comorbidities, no? May mga ibang sakit na nagiging prone sila sa mas malalang reaksyon ng katawan nila
sa COVID-19 sakaling magkaroon sila ng COVID-19, no? Yung total eligible population ng tatlong grupong yun ay ang total na listed natin na sinubmit sa region is 45,305. Out of that number, ay ang nabakunahan natin ang first dose ay 19,506. More or less, nabakunahan na po natin yung grupong yon, yung A1 to A3, 43.05% na. Out of the 45,305 eligible population, may 6,538 na tayo na nabigyan ng second dose. Meaning, sila yung mga fully vaccinated na, kung tawagin. Ang ibig sabihin ng fully vaccinated, pag nabakunahan ka na 2 weeks after ng second dose, ay yung protection mo dun sa COVID-19 ay mas maganda na, no? More or less. So 6,538 yan, or 4.43% yung fully vaccinated natin. Out of the eligible population ng tatlong grupong yan. Kung titingnan mo sa punto ng herd immunity, ano? Yun yung target natin eh. Ang herd immunity is yung percentage ng population na dapat nating mabakunahan para more or less yung ating mga tao na hindi talaga pwedeng bakunahan ay mabigyan din ng kaukulang proteksyon, no? So ang population natin na ginagamit dun sa targets herd immunity na yan ay 242,420. That's the projected population ng 2021. So 70% dyan ay dapat mong ma-injectan, no? At yan ay 169,694,000. 70% of that. So kung ikukumpara natin dun sa target population na yan, yung naka-receive ng first dose natin na 19,506 na sinabi ko kanina would comprise around 11.49%. Ang nabakunahan natin, no? Para ma-reach natin yung herd immunity. At yung fully vaccinated, meaning nabigyan ng first and second dose, ay 3.9%. So, itanong natin ho kay Governor kung meron pong mga bagong inaasahan na mga bakuna na darating dito po sa ating lalawigan sapagkat yung iba po nating mga kababayan ay gustong-gusto na rin magpabakuna. Subalit dahilan po sa limitadong bilang na dumarating ho na mga bakuna dito sa ating probinsya, hindi po sila nakakapagbakuna. Now, alamin po natin kay Governor Presby, meron na po bang mga inaasahan na parating na mga bakuna dito po sa ating probinsya, Governor? Well, patungkol po sa supply ng bakuna, palagay ko naman po ay naririnig nyo po sa mga news report o napapanood nyo sa mga report sa TV na padating na rin po yung mas maraming supply ng bakuna. Iba-ibang klase po yan. At kaya nga po inatasan ko si Dr. Jerry Caballes na paramihin yung ating vaccinators, pataasin yung ating kapasidad no po na magbakuna ng mabilis. Kaya nga po ang pag-allocate po ng NTF at TOH ng mga bakuna ay base po sa efficiency ng ating vaccination team. At gumawa na rin kami po ng sulat na dagdagan po yung ating supply dahil nabanggit nga po ni Dr. Jerry na medyo maliit na porsyento pa po yung ating nababakunahan. Sa ating mga kababayan, 169,694 more or less yung kailangan mabakunahan. Yung second dose po natin ay 6,500 pa lang po. Yun yung fully vaccinated. So kung titignan nyo po, ang layo pa ng ating tatahaking landas. So, yung supply po ay darating po yan at maramihan na po yan. Alam ko po yan dahil ako'y nakikipag-usap po sa mga
suppliers ng bakuna, iba't ibang klase po yan. At alam ko po na itong third quarter na ito ay dadagsa po yan. Ngayon, alam naman po natin na yung Pfizer ay negative 70 ang kailangang storage, yung Moderna ay negative 20. So yan po ay hindi natin maaasahang magamit dito sa ating lalawigan. Kulang po tayo ng ganyang klaseng cold storage facility. So ang malamang po ay yung ating mga dating tinatanggap, Sinovac o yung AstraZeneca, at yung iba pa pong mga bagong bakuna na na-aprobahan po ng FDA, ay malamang yun po ang mapunta sa atin. So, minomonitor po ng DOH at NTF yan eh. Kung maganda po ang ating efficiency, mas marami po tayo makukuhang bakuna. Actually, si Speaker Lord Alan Velasco ay nagsabi na po na makakakuha siya ng available na 20,000 doses. Ano ho? Ayan, kung makuha po natin kaagad dyan, palagay ko i-facing pa ho natin yan dahil kasi nga yung capacity po natin tingin ko ay naglalaro lang sa kumbaga 6,000 vaccines a week. Malaki na po yun. Ano po? Pero importante po ay mapadami po natin yung mapalaki yung kapasidad natin magbakuna. Governor, sa ibang mga lalawigan, kaparehas po sa Mindoro, I understand, Doc Jerry, na meron pa pong mga natitira na mga senior citizen doon sa grupo ng A2. Ano po? Ang ginawa po nila, Governor, kung sakasakali man po na dumating na yung ibang mga supply ng bakuna dito sa ating lalawigan, at least, Governor, yung atin pong mga nasa A2, yung mga senior citizen, dahil sila po yung vulnerable, mga vulnerable sector po sila. Ang ginawa po nila, Governor, nagbigay po sila ng kaunting tulong. Like for example, sa mga senior citizen, para mas ma-encourage po sila, nagbigay po sila ng 300 pesos at saka mga food packs. Para po, ang dami po, Governor, na nagpabakuna ng mga senior citizen. And immediately, na-achieve po nila yung porsyento para po dun sa A2. Dito po sa atin, narinig ko yung sinabi po ni Doc Jerry kanina, meron pa pong natitira para sa mga senior citizen. Inaasahan ho ba yan ng mga senior citizen natin dito sa ating probinsya na maramdaman din yung kaparehas na tulong sa ating sa ating pamahalaan? Alam mo, yung hindi pa ginagawa yan ng mga ibang LGUs, ay ginawa ko na yan dyan sa provincial hospital. At kahit nga yung ating mga health workers dito sa ating facilities ay nagkakaroon ng hesitance na magpabakuna. So sabi ko kay Dr. Saratan, hindi pa nga siya na-hospital noon, sige, magparapol tayo. Kaya maganda naman ho ang reception, mas marami ho ang nagpabakuna. Pero atin pong alalahanin na hindi naman po basta madadala yan sa mga premyo o paraffol. Ang sinasabi ko na nga po sa ating mga implementors ay meron po tayong right to informed consent ang ating mga kababayan. At kailangan po naman talagang ipaliwanag mabuti kung ano yung mga possible na adverse effects, ano yung benefits na makukuha, at ano po yung alternatibo na pwedeng gamitin na bakuna. Kailangan po yun. Maganda nga ho yung sistema na sinasabi na baka madala sa papremyo, pero tayo po naman ay tignan natin mabuti yung buhay at yung kalusugan ng ating mga kababayan. Pwede po maglagay ng insentibo, pero ang sinasabi ko po sa ating mga nagbabakuna at mga doktor ay kailangan ipaliwanag din ho mabuti yung mga possible na adverse effects nitong bakuna. So maganda po yun. Actually, sabi ko nga po, hindi pa po nag-uumpisa yung ibang LGUs, nag-uumpisa na po tayo ng ganyan. Pero ang ating binibigyan ng importansya po ay kailangan ipaliwanag mabuti kung ano ang posibilidad na maging adverse effects nitong bakuna. Tama po yan. At as a matter of fact, ang ating pong provincial o ang DOH, PIDOHO, ay nag-ikot na meron po silang mga sasakyan na mga kung saan ay pinapaliwanag ho
sa buong lalawigan yung epektong dulot naman po o yung mga at the same time yung kagandahang dulot din po ng pagpapabakuna. And dahil po dyan, meron po tayong electronic blood pressure monitor dito. Sagutin nyo lamang po ano ang kahalagahan, bakit nyo gustong matanggap itong ating electronic blood pressure monitor at komento lang po kung saang barangay at bayan kayo nanunood para matanggap nyo po itong ating electronic blood pressure monitor. Governor, ang atin pong pamahalang panlalawigan, itong bago mag-umpisa ang buwan ng Hunyo, ay naglabas po ng executive order hinggil naman po dun sa guidelines ng mga papasok na mga APOR, non-APOR, mga OFW dito sa ating probinsya. Ngayon, inaasahan po ba o meron na po ba kayong nilabas na direktiba o bagong kautusan hinggil po sa mga hinggil po sa usapin na iyan, Governor? Well, Karomi, alam mo yung executive order natin na patungkol dyan sa MGCQ or Modified General Community Quarantine with additional measures. Ano po, ayan po yung EO 19 at naglabas din po tayo ng amendment na 19-A. So maglalabas po tayo ng Executive Order number 21-2021. At yung magiging period po niyan ay July 1 to July 30, 2021. I-extend lang po natin itong mga regulasyon natin sa Executive Order 19 at 19A ng isang buwan pa. Kasi po sa ngayon, ang huling report po, marami pong areas na ngayon at yan po yung mga lalawigan at mga lungsod na MECQ po ngayon. So nakikita nyo po, nagkakaroon ng spike in the different parts of the country. Ano po? At yung iba naman po ay MGCQ. Kaya po nakita nyo sa report ni Dr. Jerry ay tumataas po yung ating new cases. Ang aking palaging pinagbabatayan ay yung May 12. Ano po? Yun ang palagi kong natatandaan na total number po ng ating COVID cases ay 390. At yung huling report po ni Dr. Jerry ay naging 616 na po ang total. So kung isusubtract nyo po yung 390 sa 618, lumalabas po na ang dumagdag sa loob ng isang buwan at 2 linggo ay humigit kumulang ng 314 na bagong cases. Yan po ay halos 78%. Ano ho? Yung 390 po na total natin na COVID cases ay simula po yan noong March 2020 hanggang May 12, 2021. 390 lang ho. Sa loob ng isang buwan at 2 linggo, tumaas po yan ng 318 na bagong cases. So, kung titignan nyo po, halos sa aking pag-compute ay mga 78% po ang dinagdag kaagad. Ganyan hong kabilis. Kaya sabi po ni Dr. Jerry, of course, ginagamit naman po ng DOH-NTF yung ADAR at saka yung 2-week growth rate at saka yung ICU utilization rate. Ano ho? Pero napakadali pong tignan natin sa ating lugar po ay tumataas po ang hawahan. At yan na nga po yung nabanggit natin sa mga opisina or workplaces at sa loob ng bahay, diyan ho nakakadagdag ang hawahan. Ano? Nakita nyo sa Mugpog ang pinakamarami, susunod ang Buwak, tapos Gasan, Buenavista, Santa Cruz at Torrijos, may iilan. Kaya nga po napakadelikado ng sitwasyon, kaya nga po ating in-implement lang yung dating regulasyon natin. Ano po yon? Yung mga foreign mga bisita, no? Hindi po OFW siyan, pinuprohibit pa po natin hanggang July 30 na pumasok. Ano ho? Yung OFWs naman, yung ating mga Pilipino na overseas workers, nakakapasok din po yan. Yun nga lang po, ay kailangan naka-RT-PCR po. Yan po ang ating nakalagay pa rin sa Executive Order 21. Yung APORS po ay kailangan mag-antigen test. Yung government officials din po ay hindi pa binabago ng IATF. Exempted pa rin po sila doon sa
RT-PCR test or antigen test. Ano po? At yung non-approved po ay pinapapasok lang po natin kung may special or justifiable reasons. At kung sakali man po ma-consider natin na very important po at essential yung travel, ay i-antigen test po sila. Yung residents po dito ay pwedeng lumabas, kumuha ng TCP, at pwede hong gamitin yung sa same na travel coordination permit na yon pagbalik, provided babalik po sila within 7 days. Beyond 7 days, mag-antigen test na po sila. So, ganyan din po ang ating regulasyon. In-extend lang po natin. Medyo the same restrictions po ang ating patutupad. Dahil nga po, dati low risk lang po tayo. Ngayon, moderate risk na po tayo. And tingin ko po, pag hindi po natin napigilan ito, magiging high risk na rin po tayo. So, ganyan po, yung EO21 ay mapopost po yan ngayong araw or tomorrow, mababasa nyo na po yan. But basically, pareho lang ho yung regulasyon. So, Governor, may isang katanungan po dito. Meron na po daw update ba doon sa halimbawa ay fully vaccinated na siya, natanggap niya yung first and second dose. Isang OFW, kailangan pa rin po ba magpa-RT-PCR bago po pumasok dito sa ating probinsya? Alam niyo po, yung fully vaccinated ay hindi naman fully protected. Ano ho? Kahit fully vaccinated, pwede pa rin kayong mahawa. At ang sabi po ng mga ating eksperto rito ay at least mild lang or moderate. Hindi daw ho tayo sa kabilang buhay. So, nandun pa rin ho yung risk. Palagay ko po ay naglabayas na ako ng advisory dyan na kailangan pa rin po mag-antigen yung fully vaccinated. Kasi po, hindi pa rin po tayo sigurado na hindi kayo carrier. At wala hong full protection dito kahit ho kayo nabakunahan. At ang sabi po ng mga ibang eksperto, yung ating bakuna na nagamit ay hindi pa nga sigurado na kayang protektahan tayo dito sa Delta variant. Ang huli nga po ay naging Delta plus variant pa yan po at nagsanib yung South African variant at yung Indian variant. So, mahirap po maghalo yung Bombay at saka Afrikano, mas matindi pa daw yan. So, ganyan pa rin ho, yung mga fully vaccinated, kung papasok po, ay i-require pa rin natin na mag-antigen test. Okay, nako, napakabilis naman ng oras talaga. Kaya naman, tayo po muna ay muli po nating ibinabalik sa inyo si Dr. Jerry dahil, Governor, ang dami pa nating pwedeng pag-usapan. Yung isa po yung sa UCT, though napahapyawan nyo na po siya, pero I understand, napakaganda po noong inyong mensaheng ipinaabot doon sa mga dumalo kahapon, doon sa distribution po ng unconditional cash transfer sa ilalim naman po ng DSWD. Pangalawa po, Governor, supposed to be, lalong-lalo na yung mga local officials, dahil nabanggit po kanina nyo yung sa devolution update, kayo po yung inaasahan na ating mga kababayan na magbibigay ng mahusay na paliwanag para po dyan. Pero dahil sa kulang na po tayo ng oras, ay hayaan nyo po at babalikan po natin yan ulit sa next na episode po nitong ating programa. Now, Doc Jerry, baka may mga mahalaga po kayong gusto pang ipaabot na mensahe, patuloy na mensahe at paalaala sa ating pong mga kababayan. Please go ahead po. Ang paulit-ulit po naming sinasabi, at ito naman ay binabanggit na rin po ng mahal nating gobernador, ay yung pagsunod dun sa tinatawag po nating health protocol. Tulad po ng sinabi niya, hindi po protection 100% ang bakuna. Yan po ay panlaban, pero hindi nangangahulugan yan na dapat po tayong mag-relax dun sa so-called health protocol. Ibig sabihin, kahit po tayo ay bakunado, kailangan po tayong magsuot pa rin ng mask, hanggat maaari may face shield, especially dun sa mga kulob na lugar, mag-observe ng social distancing, at hanggat maaari, umiwas po tayo dun sa mga mass gathering, kasi dun nangyayari yung hawahan, ganun din po, tulad nga nung sinasabi natin, mas maganda nga sana kung even sa bahay, ay gumamit na tayo ng mask muna habang nandito tayo dun sa sitwasyon na kinakitaan natin ng ating probinsya
na dumadami yung kaso natin, no? At tulad po ng direktiba ng ating mahal na gobernador, sana po yung mga offices natin, mapalokal or mapa-national agencies, magtalaga po tayo ng tao na talagang magsisita, no? Dun sa ating mga empleyado, sa ating mga kawani, kasi alam naman po natin kuminsan, dahil sa tagal noong sitwasyon ng COVID, nakakalimutan na natin na i-practice yung mga health protocol. So kailangan siguro may isang tao na magre-remind sa ating opisina. Ang provincial government po, sa kaalaman ng lahat, through the HR, yung ating pong HR MO office, ay nagpalabas na po, no, ng patakaran patungkol po dito. Ayon na rin sa direktiba ni Governor, no, para po maiwasan natin yung maulit yung mga sitwasyon na nagkaroon ng mga positibong cases dito po sa ating mga opisina. Actually, PHO ay isa sa opisina na tinamaan, no? At sa panahon po ngayon, hindi pwedeng magsara kami. Kaya ingat na ingat po ang aming opisina patungkol dito, no? So sana sundin po natin 'yon. At yung patungkol naman po sa bakuna, no, na siyang pinakamabisang paraan para matuldukan po natin yung COVID-19, sana po lahat ay magpabakuna, no, especially yung ating mga vulnerable groups, mga senior citizen. Kasi tulad nung naiulat ko kanina, medyo malayo pa po tayo dun sa sinasabi nating herd immunity. So alam ko po na hanggang ngayon may mga fake news na kumakalat na sumisira patungkol dun sa kahalagahan ng bakuna dito po para panlaban natin sa COVID-19. Karamihan po doon hindi totoo at sana matuto tayong mag-verify ng mga impormasyon, no? At tingnan yung mga autoridad na mapagkakatiwalaan po natin. Hindi yung ang basihan natin ay mga chismis sa social media. So inuulit ko po, napaka-safe noong mga bakuna na dumadating dito sa ating lalawigan, no? At hopefully through the initiative po ni Speaker at saka ni Governor ay madagdagan yung supply natin dahil for the information of everybody, sa direktiba na rin po ni Gov, ay in-increase natin yung capacity ng ating vaccination team. Rest assured, Gov, na kung sakaling mag-increase yung supply, we could vaccinate yung pong 9 to 10,000 per week ng atin pong, yun po ang kapasidad sa kasalukuyan, no? Nako, maraming salamat, Doc Jerry, sa iyong oras at napakagandang pagpapaliwanag para po sa ating mga kababayan. And Governor, may mga pinapaabot din po na mensahe dito. Sana daw po italakayin natin yung update naman po sa National ID o yung Philippine Identification System na ngayon po ay nag-roll out na sa buong bansa. Kung ano po yung update natin, baka meron po kayong mabilisang update lamang, Governor, dito po sa ating National ID. Please go ahead po. Well, patungkol po dyan ay nakausap na po natin yung PSA. Alam niyo po ay marami po tayong areas na walang internet. Kaya po hindi pa natin may schedule mabuti. Pero babalitaan ko po kayo at makikipag-ugnayan po tayong mabuti at para maumpisa na rin po yung ating national ID. Sa pansamantala naman po ay meron tayong provincial ID na ginagamit. Very useful po ito. Ay yun po ating gamitin. Doon sa internet naman po ay nakakabit na yung fiber optic ng Smart PLDT. Ito pong July or August, papasok na yung fiber optic ng Globe. So hopefully po with these developments ay makakabuti pong mabuti sa learners at pati po dyan sa pagbibigay ng national ID ay mabibilis na po natin. Sige, magre-report po tayo dyan sa susunod na episode.
Okay, thank you, Governor. And speaking of internet, Governor, sa ating bayan sa Torrijos, meron na pong nakabitan ng mga fiber optic na mga bahay, na mga telepono. Kaya excited po kami para naman yung mga magulang po namin dyan ay mapanood po kami ng dire-diretso dito po sa programa natin sa Press B with Love. Nako, maraming salamat po. Oras na po para po tayo ay pansamantalang magpaalam. Governor, mga panghuling mga mensahe, mga paalaala sa ating mga kababayan. Please go ahead po. Well, napag-usapan pong mabuti na delikado po ang sitwasyon sa atin at moderate risk po tayo. Talagang tumataas po yung hawahan. Halos araw-araw po ay may mga bagong new cases. Marami pa po tayong awaiting ng RT-PCR results. So, magtulong po tayo at makiisa po, sumunod sa minimum health protocols at yung ating safety officer or anti-COVID protocol officer ay kailangan pong iset up na hindi lang po sa gobyerno, kundi po sa mga pribadong establishmento. Yan po itutukan nyo. Napaka-importante po na sumunod tayo sa minimum health protocols. Habang kumakain, wag na mag-usap pagkatapos ng pagkain, tsaka maglagay ng masker at mag-usap. Yun lang po. God bless at ituloy po at tapusin na po itong laban sa COVID-19. Thank you so much, Governor Press B Velasco, ang ating pong mahal na ama ng lalawigan. At sa mga kababayan po natin na naghihintay kung sino pong nanalo nito sa kulangan po, kakapusan ng oras, i-announce na lamang po natin sa susunod po natin, sa susunod po na programa ng Press B with Love. At kagaya po ng sinabi ko, sumapit na po ang oras para po tayo pansamantalang magpaalam, magkarinigan po tayong muli sa susunod na Huwebes sa kaparehas na oras sa timpilan. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo sa Press B with Love team na talagang nagsasakripisyo para naman po asistihan ng ating gobernador, ang ating pamahalaang panlalawigan na maipabatid po sa inyo magagandang programa ng ating pong Kapitolyo. Muli po, maraming salamat din po sa lahat ng bumubuo, sa ating pong mga media partner, kay DJ Yash, sa Radyo Kamalindig, sa station manager ng radyo natin Buwak, kay Mr. Hidalgo, kay Adrian Rosales, at sa lahat po kay Blair at kila Tito Rene. Maraming salamat po sa inyo. At dito po, nagtatapos na ang ating programa. Mabuhay ang Marinduqueño sa Nang Panig ng Mundo. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Press B Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Press B with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon, kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Press B Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Press be with you.